Hey Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello dreamers! How are you guys doing? I hope na everyone is safe. I hope na everyone is healthy. Kamusta naman kayo guys? Anong bali-balita, no? As for me, tuloy ang buhay of course, and nakabili na ako ng update, nakabili na ako ng table para dun sa work at home setup ko. Bali, yung hindi ko palang nabibili is yung office chair. So yun, naghahanap pa ako ng office chair. Bali, last week, hindi ako nakapag-vlog kasi umalis kami. Pumunta ako Landmark. Pumunta kami Landmark guys kasi tumingin din ako ng mga chairs doon. Kaya lang nagkakaubusan na ng chairs, no? I was thinking of buying na lang online pero hindi pa rin ako ganun ka-convinced. Natatakot kasi ako guys. Syempre, mahal yung chair tapos dadating dito na sira, diba? So, might as well bumili na lang ako talaga dun sa store na tapos ako mismo yung magdadala para na-check ko siya bago ko siya iuwi dito sa bahay. But anyway, hindi naman ako nagmamadali. Though medyo masakit na yung likod ko dun sa inuupuan ko, but I'm glad na meron na akong table na maayos and maayos na yung setting ko doon sa baba. Okay, so guys, before we proceed, please do like my channel if you like anxiety videos, kagaya ng mga videos na pinopost ko dito, and of course, huwag nyo rin kalimutan yung notification bell para ma-update kayo every time na magpo-post ako ng videos dito sa channel natin about anxiety. So, what are we going to do today? Bali, nag-compile ako ng mga questions, guys, na nakuha ko dun sa fan page natin sa Facebook. Kasi marami doon. Actually, sorry kasi hindi lahat talaga nasasagot ko. Kasi most of the questions na paulit-ulit doon, nandito na sa channel. Parang napag-usapan na natin dito sa mga videos ko. Nandito na siya. So, hindi ko na yun sinasagot. And then, meron ding ibang mga questions na paulit-ulit. And then, akala ko tapos na. But then, later on, after a few months, and then, bumabalik na naman siya ulit. So, kinumpile ko sila, yung mga questions na yun, para at least isang sagutan na lang. So, if ever na may mag-question sa akin in the future about the same question, so ito na lang yung ibabato kong video sa kanila. Panoorin nyo na lang itong videos na to. Andito na yung mga sagot dun sa questions mo. So yun, so I compiled at least 10 questions na nakuha ko dun sa messages para pag-usapan natin at para try kong sagutin. Ayun. Okay, so let's start. So yung first question is, ilang taon na ang anxiety mo or ko? So, ilang taon na daw yung anxiety ko? Gano'n na daw ito katagal? Tinatanong nila. And meron pang questions doon na ilang taon daw ako nung nagsimula yung anxiety ko. Okay, let's try na lagyan natin siya ng timeline. Pero I can't be accurate kasi talagang hindi ko na masyadong maalala kung yung pinakaano talaga. Kasi matagal na siya nagsimula. So, okay. So, the first talaga na nag-manifest si anxiety sa akin was when I was still in college. So, yun yung pinaka-first. So, I'm not sure if I'm in my late teens or early 20s. Parang ganun. So, yun, when I talk about yung, I have a video about, siguro ililink ko na lang dito na about depression. So meron akong videos about depression. I talk about it before. So yun yung timeline na yun, doon nag-start yung yung anxiety ko. So it started with anxiety and then parang I got a glimpse of depression because of the things that I've encountered during those times. So, yun yung timeline. So, it started yung na-feel ko talaga siya. It started manifesting mga late teens or early 20s. Yun. I was parang mga last years ko in college. Pero because I was so young during those times, I was able to bounce back. Kasi syempre na busy din ako, graduate ako ng college, and then I was so busy looking for jobs. Yun, so medyo na siya na
I was so eager kasi to look for a job and then nakapagtrabaho ganyan. So, na-overcome ko kaagad siya. And then, maybe because I was so young, ganyan. And very resilient pa. Medyo nawala siya. Hindi ako nagkaroon ng atake. And then, I felt fine for a couple of years. So, nagtrabaho ako. I started working in a call center industry. So, ayun. And then, around 2010, lumipat ako sa, parang corporate na company. Bumalik siya talagang bumalik siya as full force. I was already an adult na na talaga ako. I think I was in my late 20s or early 30s. Ayun, bumalik siya around 2011. Yung time na gumagawa ako ng gratitude journal dun sa mga videos. May videos kasi ako about gratitude journaling ganyan. So doon, yun I think it was around 2011, 2012. It's around that time. Yung bumalik siya sa akin. I think probably because of the stress sa work. I think it was probably because of yung body ko nagsisignal na siya. Kasi I was already working, parang graveyard kasi ako ever since. So, parang yung katawan ko siguro nagsisignal na siya, uy, teka, tama na. Parang ganyan. So, yun yung naisip ko. And then, yun, nung bumalik siya sa akin, hindi ko alam kung ano nakapag-trigger sa kanya ng pagbalik niya. That was around 2011, 2012. Nung bumalik siya sa akin, gradually, hindi siya ganun kalakas. So, dahan-dahan lang siyang bumalik sa akin. I have parang mga mild attacks, pero manageable siya. And then, nakikerry ko siya for a couple of years. Pero lumala siya around 2014, 15 yata. Ito na yung time, guys, na tumatakbo ako sa ER. Tumatakbo ako sa mga hospital. Nagkaka-hives ako. Urticaria ba yun? Urticaria ba yung tawag doon ng pantal-pantal? O nagkaka-hives ako noon. Pero isang beses lang nangyari sa akin yun. Nagkaka-hives ako. Na nagkakapantal-pantal. That was around 2014, 2015. I'm not really sure eh. Kung alam ko lang na mag-YouTube ako at gagawa ako ng channel about anxiety, sana kinip ko yung mga prescription, kinip ko yung mga reseta or whatever, no, para at least naalam natin yung timeline. Hindi ko na rin mahanap kasi yung kung saan ko siya naisulat, kung naisulat ko ba siya dun sa mga journals ko eh, no? Kasi during those times, very kalat yung isip ko, very sabog-sabog. It's because of the pain, yung anxiety na nararamdaman ko during those times kasi sobrang lakas na talaga niya. So I'm still not healed. I'm still at 100% okay. So I still have attacks. Siguro yung pagitan lang ng mga atake, malayo-layo na yung agwat, hindi na magkasunod-sunod kagaya ng dati. So I'm grateful for that, no? Kasi nagwo-work yung mga pinagagawa ko, yung mga sinasabi ko dito din sa videos, yung mga videos natin. Ayan, yan din naman yung mga pinagagawa ko at na-learn ko all through the years. Okay, so question number 2. So, eto na yun. Ano yung vitamins mo at yung gamot mo for anxiety? So, eto na yun, guys. So, mga nagtatanong. Okay. Disclaimer again, yung anxiety meds, hindi siya over the counter, hindi mo siya mabibili na walang reseta ng doktor. Okay. So, yung anxiety meds na tinake ko, Sanor, yung name ng gamot. Yun yung pinakamaliit lang, pinakamababang dosage. Yun yung tinake ko, pinahati siya sa akin. And then, yung vitamins na nareseta sa akin ni Doc, yung neuropsychologist, ang pangalan niya is Vanular B-complex. So, B-complex siya, guys, pero hindi siya for anxiety, ha? Uulitin ko, yung vitamins na binigay sa akin, hindi siya for anxiety. So, yung vitamins na tinitake ko until now, na vitamin B, is Vanular B-complex. Ayun. I'm not sure about other brands. Huwag niyo akong tanungin na how about this brand, how about that brand. Hindi ko alam. Kasi wala naman akong ibang tinake na brand. Ibang brands. Ito lang yung tinake ko na B-complex. Kasi ito yung nag-work for me.
Pero, para ito sa anxiety, para ito sa tension headache na isa sa symptoms ng anxiety ko. And, tinitake ko siya, nung una tinake ko siya breakfast, hindi siya nag-work. And then, yung tinake ko siya before going to bed, doon siya nag-work. So I suggest i-take niyo siya bago kayo matulog. So, again, yung name ng anxiety meds ko is Sanor. And then, yung name ng vitamins ko na tinake is Vanular B Complex para sa tension headache ko. Hindi siya for anxiety. Okay? Number 3. Ang tanong is, okay na ba yung tulog ko daw? Okay na ba daw yung sleep ko? Yes. Wala na akong naging problema with my sleeping habit. Kasi guys, talagang pinractice ko siya. Nung nagkaroon ako ng insomnia before, di ba meron akong insomnia videos? Panoorin nyo yon kasi dun ko sinabi, dun ko dinetail talaga. Pero pinractice ko talaga siya, tinuruan ko yung body clock ko, inayos ko siya talaga. Hindi siya agad-agad nag-work, pero through time, nakinig din yung katawan ko. At now, I'm okay. But then, still, continuous pa rin yung practice ko. Discipline. Around 8, around 9, kailangan nakahiga na ako. Kailangan patulog na ako niyan. Kasi, especially now that morning shift na ako, pang morning na ako, gumigising ako at around 5 a.m. So, at around 8, 9, nakahiga na dapat ako niyan. And, so far, okay naman. Wala akong problema with my sleep. Number 4. Yung question is, magaling na ba daw ako? Wala na ba daw akong anxiety now? I think I'm not 100% na totally cured. I would say I still have an attacks, di ba? Doon mayroon akong latest video na nagkaroon ako ng massive attacks lately. But that was, I think, a month ago ba yun? 2 weeks, 3 weeks ago. Pero yung pagitan ng mga atake ko, hindi na siya ganun ka sunod-sunod. So, malayo na yung pagitan niya. Unlike dati na almost in a week siguro nakakaapat ako na atake or diba? Tapos or sometimes twice a week, ganyan. But this time, umaabot na ng 2 buwan na wala akong atake. So, I'm praying na sunod-sunod na ito, no? Dire-diretso na ito. So, I would say na siguro kung 6 months or 5 months na dire-diretso na wala talaga akong atake, I would say na I'm totally healed or I'm totally cured. So, to answer the question, I'm not 100% healed. I would say siguro 85, no? Hopefully 90. But we're getting there. Papunta tayo doon. Let's just be positive. I'm very, very positive about it. Na maabot natin yung 5 months or 4 months na walang atake talaga. Number 5. Okay, so yung tanong niya is, gaano nyo po katagal tinake yung medicines nyo? So, gaano ko daw katagal tinake yung anxiety meds? I think ito yung gusto niyang itanong. Okay. Hindi ko kasi matandaan yung exact. But, I think it was, lagi ko sinasabi, 3 weeks to 4 weeks. So, in a month, no? It's around that range. Kasi parang ganun yun. Ganun siya katagal. I think 3 weeks. Gawin na lang natin 1 month ko siyang tinake yun. Let's put it that way. 1 buwan ko siyang tinake. Ayun. So, isang tablet lang naman siya 1 araw kasi pinapahati siya. So, parang kayo kalahati sa morning, kalahati sa gabi. So, yon. Pero yung vitamins, I'm taking them until now. So, isa yun sa mga vitamins na tinitake ko, yung Vanular B Complex. Tinitake ko siya until now. Ayun. Number 6. So, yung tanong is, tumataas po ba ang BP ko daw sa tuwing nagkakaroon ako ng atake? I think nasagot ko na to before, no? Ulitin ko ulit, hindi siya part ng symptoms ko. Hindi rin siya part ng physical symptoms ko. Hindi tumataas yung BP ko
pag nagkakaroon ako ng anxiety attack. Which is, I don't know, kasi karamihan, tumataas yung BP nila, ganyan, nagpapalpitate sila, ganyan. Ako hindi tumataas kasi dati, every time na nagkakaroon ako ng anxiety attack, pumupunta ako dun sa clinic ng office namin kasi nagpapa-BP ako. Normal naman siya lagi. Normal lagi yung BP ko. Tapos, kasi at the same time, hindi rin naman ako hypertensive. This is the reason why, guys, na lagi kong sinasabi sa inyo na magpa-roll out kayo bago kayo mag-claim na meron kayong anxiety problem. Ipa-roll out nyo muna lahat. Magpa-alter monitoring kayo, magpa-stress test kayo, magpa-blood chemistry kayo. Ginawa ko yun lahat. Nagpa-check ako sa, I think meron nga akong video dito sa abot dun sa mga test ko na yun. Pumunta ako sa cardiologist, pina-check ko yung heart ko, ganyan. Just to be sure, di ba? Wala akong problem sa heart, hindi rin ako hypertensive, okay naman yung blood sugar ko, okay lahat ng blood chem ko. So, I don't have to worry about those. Hindi ko kaya, every time na nagkaka-atake ako, meron na kaagad akong pang-counter yung mga result ko. Hindi pwedeng sabihin sa akin ni anxiety na magkakaroon ako ng heart problem kasi wala naman akong heart problem at meron akong mga test result. Hindi pwedeng sabihin ni anxiety sa akin na matutumba ako or anong tawag doon, stroke ako or anuman kasi or mahihilo ako dahil una sa wala naman akong hindi naman ako hypertensive and normal yung BP ko. So, hindi nila pwede. Kaya, yun, isa din yun na pang-counter attack ko, di ba? Ayun. So, to answer the question, hindi tumataas yung BP ko pag nagkaka-anxiety attack ako. Okay? So, number 7. So, sa number 7, guys, ito maraming nagme-message sa akin na ganito. Ano daw yung essential oils na ginagamit ko? Okay, so yung brand ng essential oils na ginagamit ko is, yung brand is Young Living, yung name yung brand. Medyo pricey siya, guys, yung product. And pag let's say, if you want to take advantage, if gusto nyong bumili, kailangan yung maging members. Kasi parang membership siya doon. Doon kayo, tsaka kayo pwedeng bumili. Nagbabaris yung range kung magkano. I would suggest pumunta na lang kayo sa website nila, Young Living Philippines. And then pwede kayong mag-chat doon. Pwede kayong may mga agent na pwede nyo i-chat doon sa website na yun if you want to ask questions. Nagbabari kasi yung mga range kasi I know after this may magtatanong magkano, di ba? Medyo pricey, makikita nyo doon yung list price niya. Tingnan nyo na lang, Young Living Philippines. So hindi ko siya ina-advise para sa lahat, no? Kasi medyo pricey nga siya. If you have extra money, then go, why not splurge, di ba? But if you can find some brand na medyo mas mura, then go for it. And make sure na authentic yung brand, ha. Make sure na pure, ganyan. Pure essential oil siya, wala siyang mga preservatives or whatever. Okay, so number 8. Yung number 8 is, nagtrabaho pa din ba kayo kahit na meron kayong anxiety? To answer the question, yes. I cannot afford na hindi magtrabaho. I mean, in this economy, di ba? Sa mga nangyayari, sa mahal ng bilihin or whatever, I cannot afford na hindi magtrabaho. So, at the same time, nakakatulong din sa akin yung pagtatrabaho kasi, yung parang nadadivert yung isip ko, nawawala si anxiety nawawala dun sa anxiety issues ko pag nagtatrabaho ako kasi nabibusy ako. It's important lang talaga na you have to be very transparent to your team leads or your coworkers. Dapat alam nila kung ano nangyayari sa'yo at naiintindihan nila dahil para at least alam nila kung paano ka nila i-handle, di ba? What if na magkaroon ka ng panic attack or anxiety attack while
sa trabaho, nasa loob ka ng trabaho, di ba? Paano kanila i-handle, ganyan. So, or, para at least alam nila kung anong nangyayari sa'yo. Hindi sila mawiwirduhan sa'yo. Alam nila na meron kang anxiety issues, ganyan. Yun. So, mostly yung mga companies naman nowadays, very very open naman sila sa mga issues na ganito. Di ba? So yun, just just talk to your team leads, talk to your managers, talk to your superiors about your condition. Para at least hindi naman sila magulat din. Okay, number 9. May nagtanong sa akin, I think dun yun sa, yung videos ko about psychologists and psychiatrists, yun. Magkano ang bayad for consultation for psychologists? Yun. Wala akong idea dito guys ha. Hindi ako ganun ka-sure dito dahil hindi pa naman ako pumupunta sa psychologist for a therapy. Yung pinuntahan ko kasi before is neuropsychologist siya. But she is more of a neurologist than a psychologist. Ganun. But then, neurologist kasi siya, hindi siya kasama sa HMO ng mga company. So, hindi siya kasama naman sa mga health card. So, you need to pay them talaga with your pocket money. Babayaran nyo talaga siya. Yung binayaran ko doon, every consultation is 1,000 pesos. Yun. For psychologist consultation, chinek ko sa Google. Ayun. Sabi dito, the standard rate for psychiatrists, private practice in the Philippines between 2,000 pesos to 3,000 per hour. So, kasi diba yung mga therapy session, by time yan, magpapa-appointment ka for therapy session, and then, magsisit down therapy kayo ng psychologist mo for an hour, mag-uusap kayo. Therapy session, ganon. Yung na yun is, yung kung magkano is 2,000 to 3,000, estimated lang naman ito, yun yung price range nila. Tapos, yung mid-range is around 1,500 an hour. So, yun yung mura. Yun yung, siguro may tawad. Hindi. But, sa mga public naman, sa mga public daw, merong 1,000 yung per consultation. Pero, may nakita din kasi ako online na dito sa Pilipinas, dito sa Manila, merong mga clinic na nag-offer sila ng free consultation. So, I would suggest search nyo online. Puntahan nyo yung website na katewashere.com na dun sa mental health PH niya na section. Dun ko kasi nakita Dun ko nakita yung mga info na ito. So yun, so pag private practitioner yung psychologist, medyo pricey nga talaga siya. It's one of the reason na talagang nag-focus ako na self-healing. Kasi since I'm just grateful na hindi ganun ka-severe yung anxiety issues ko. So ako mismo yung nag-search online kung ano yung pwede kong gawin. Mga trials and errors kumbaga. Kasi parang mahal nga talaga yung consultation. Imaginein mo, 2,000 to 3,000 per therapy session. Paano kung sabihin sa'yo ng therapist na, sige, you have to visit me 3 times a week. Or you have to visit me kahit once a week, di ba? Once a week ang papagas ng 3,000. Mahal yun, malaking pera yun, di ba? So talagang kinarir ko yung sarili ko na mag self-heal. Of course, this is not advisable, no? Especially kung yung anxiety nyo is severe. Kung pakiramdaman nyo yung sarili nyo, kung hindi talaga kaya, yan, go. Punta na kayo ng doctors. But of course, pumunta din naman ako ng doctors, di ba? Hindi naman yun, kasi nagpa-overall ako Pumunta din ako ng neuropsychologist. Ayun. I'm just grateful na tumalab yung gamot sa akin at naging manageable siya. And from there, ako na. Ayun. So, yung last, number 10. So, yung last na question is, available daw ba ako for chat tsaka video call?
May mga nagta-chat sa akin na, may mga nagme-message sa akin kasi nito, guys. And then, yun, kung available daw ba ako for chat or video call. Or kung meron daw ba akong group chat. Guys, I'm so sorry. Hindi ako available for chat, hindi ako available for video call, tsaka wala akong group chat. The reason for this, guys, is lahat ng mga the reason for this is lahat ng mga tips and hacks na nag-work for me, nilagay ko na sa YouTube. Nasa YouTube ko na. Andun na sila lahat. So, hindi ko rin naman alam kung ano yung mga history ninyo. Especially pag mag-chat kayo sa akin, you're strangers, sasabihin nyo sa akin yung history ninyo. I'm not a doctor. Hindi ako professional. So, anong advice ang may bibigay ko? Diba? And also, yung mga hacks and tips na binibigay ko dito sa channel na ito, ano lang din ito, mga remedies, diba? Remedies. Hindi rin ito cure. So, baka mamaya mabash nyo pa ako kasi baka may sinabi ako sa inyo, in-advise ako sa inyo, tapos hindi nag-work. Diba? I would suggest na pumunta kayo sa professional. Yung mga videos ko dito, kung makatulong man, that's good. I'm grateful for that. I'm happy for that. Now, kung hindi man makatulong yung mga videos ko dito, then maybe you have to find someone else. Hindi siguro ito para sa iyo, yung mga remedies na ginawa ko na nag-work for me. I'm sorry guys ha, na, and besides, I have a full-time job din kasi. So, medyo busy din ako. Kaya hindi ko agad-agad din na re-read, hindi ko kaagad-agad din nababasa at nasasagot yung mga messages ninyo. Kasi busy din ako and medyo after ng work, kasi maaga yung trabaho ko, then after nun, nagpapahinga ako, ganyan. Meron pa akong mga ginagawa. Ayun. So, eto, pag videos, pag gumagawa ng video, ginagawa ko siya pag weekends kasi walang trabaho. But then again, there are times na may ginagawa ako pag weekends, hindi ko siya nagagawa. For the past weekends, medyo mahaba yung pagitan ng vlog ko kasi nga medyo na busy ako pag weekends. Ayun. Kaya I'm so sorry, wag sana kayo magalit. I'm so sorry, hindi ako available. Ulitin ko, hindi ako available for chat. Hindi ako available for video call. Ayun. But you can message me sa fan page dyan. Sumasagot ako to some. Pero yung mga ibang mga questions na nagawa, may video na, or nagawa ko na naman yung video before about doon, hindi ko na siya sinasagot. Sometimes, ina-attach ko na lang yung link ng YouTube videos na yun. Yun yung sagot nung sa questions niya. Ayun. So, ayun guys. So, at least malinaw, no? Sana yung mga nagtanong ng mga questions na yun, mapanood tong videos na to. Ayun. Ayun, so thank you so much dun sa mga nag-message sa akin. Nangumusta. Ayun. Thank you sa suporta ninyo and thank you for letting me know na natulungan kayo ng channel na pagaan yung pakiramdam ninyo dahil napanood nyo yung mga videos natin at nakarelate kayo sa mga videos. Thank you for letting me know. Kasi for me, parang nakakagaan din. It makes me feel happy, nakaka-good vibes siya for me pag sinasabi nyo yun sa akin. Kasi parang it works yung ginagawa ko dito. Sana sabay-sabay tayong mag-heal. Kasi ito naman yung pinaka main goal ng channel natin na sabay-sabay tayong mag-heal. 'Di ba? But still, magpa-check up kayo, magpatingin kayo sa doctor. No, wag kayong mag-self-diagnose para at least peace of mind nyo din yun. No, para hindi kayo isip na hala, baka may anxiety na ako, hala, baka may ganito na ako, ganyan. 'Di ba? Thank you so much sa mga support niyo. And yeah, please do share this video dun sa mga tao na you think na nangangailangan ng mga anxiety videos na ganito, and give me a thumbs up and please subscribe to my channel. So yun, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa next video na lang ulit. Thank you so much. As I've always said, guys, please choose life
please, 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 please choose happiness. And please, 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 please start your day with a smile. Thank you and bye for now. Bye!